Magandang araw o gabi po. Ako si Alan. Gusto ko lang ibahagi ang kwentong ito na nangyari sa aking tiyuhin noong dekada 70 sa isang liblib na baryo sa bulubundukin ng San Nicolas, sa bahagi ng Luzon. Ang kwentong ito ay hindi ko malilimutan dahil hanggang ngayon dala-dala pa rin ng pamilya namin ang takot tuwing nababanggit ang lugar na yon. Taong 1975 noon, uso pa ang pagpunta sa mga malalayong probinsya para maghanap ng trabaho sa mga trosohan o di kaya sa mga taniman ng nyog. Nagsimula ang lahat na mapagpasyahan nilang pumasok sa isang bahagi ng gubat na tinatawag nilang Sitio Kalatog. Sabi ni Maria, wag na wag silang lalayo sa daan, lalo na kapag palubog na ang araw. Virgil, siguraduhin yung hindi kayo hihiwalay sa akin ha, habang naglalakad tayo. Babala ni Maria kay Virgil habang hinihingal sila sa pag-akyat sa mabatong dalisdis. Huwag kang mag-alala Maria, sanay naman kami sa hirap ng daan pero bakit parang iba ang simoy ng hangin dito? Sagot ni Virgil habang pinapahid ang pawi sa kanyang noo gamit ang kupas na bimpo. Iba talaga dito Virgil, sinasabi ko sa inyo. Ang mga nakatira sa taas ng bundok na yan ay hindi basta-basta tao. Mga ermitanyo sila. Pero hindi sila katulad ng ermitanyong nagdarasal. Mabagsik sila at ayaw nila ng dinadalaw ang kanilang teritoryo. Paliwanag ni Maria. Napahinto si Esther sa paglalakad at lumingon sa paligid. Ramdam daw nila Esther na parang may nakamasid sa kanila mula sa mga malalaking puno ng balite at nara. Virgil, parang may sumusunod sa atin sa gilid ng mga kawayanan. Bulong ni Esther kay Virgil habang nakakapit sa braso nito. Guni-guni mo lang yan Esther, pagod lang tayo sa biyahe. Pagpapakalma ni Virgil kay Esther kahit na siya mismo ay nakakaramdam na ng kakaiba at kaba. Si Leo naman ay tila hindi naniniwala. Maria, matatanda na tayo. Ang kwento tungkol sa mga maligno at ermitanyo ay panakot lang sa mga bata. Sabi ni Leo habang tumatawa ng mahina. Leo, huwag ka magsalita ng ganyan dito. Baka marinig nila tayo. Habang papalalim sila sa kagubatan, napansin ni Virgil na biglang tumahimik ang paligid. Nawala ang huni ng mga ibon at tanging mga kaluskos lang ng kanilang mga paa sa tuyong dahon ang naririnig. Bandang alas 5 na ng hapon noon, ang sikat ng araw ay hirap ng tumagos sa makakapal na dahon ng mga puno. Biglang tumigil si Maria sa tapat ng isang malaking punso na napadilibutan ng mga baking. Tumabi kayo rito, magpasintabi kayo. Utos ni Maria. Tabi-tabi po, Nuno. Mahinang sabi ni Virgil. Ngunit si Leo sa halip na sumunod ay naupo sa isang malaking ugat ng puno at nagsindi ng sigarilyo. Virgil, magpahinga muna tayo. Ang sakit na ng binti ko Reklamo ni Leo. Hindi pa nakakasagot si Virgil nang biglang may narinig silang mahabang sipon mula sa taas ng puno. Hindi iyon huni ng ibon, tunog iyon ng tao na tila tumatawag. Sino yun? Tanong ni Virgil habang tumitingala. Walang sumagot, pero nakita ni Pilara na ang mga dahon sa taas ay gumagalaw ng mabilis kahit walang hangin. Virgil, umalis na tayo rito. Natatakot ako. Sabi ni Pilara na nanginginig na ang boses. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makakita sila ng isang maliit na dampa sa gitna ng gubat. Akala nila ay doon na sila makakapaglipas ng gabi. Pero paglapit nila, nakita ni Virgil na ang dampa ay gawa sa mga buto ng hayop at mga tuyong balat na hindi niya matukoy kung saanong nilalang galing. Maria, anong klaseng bahay ito? Tanong ni Virgil kay Maria. Hindi yan bahay ng tao, Virgil. Yan ang marka ng hangganan. Nakapasok na tayo sa teritoryo ng mga mababagsik na ermitanyo. Sagot ni Maria na maputla ang muka. Biglang may lumitaw na isang matandang lalaki sa harap nila. Napakahaba ng balbas nito na abot hanggang bewang. Madungis ang suot na tela at ang kanyang mga mata ay kulay puti lahat. Walang itim.
Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na dumaan sa aking bakuran? Tanong ng matanda na ang boses ay parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Napatras si Virgil at agad na humarang sa harap ni Esther. Pasensya na po, Lolo. Napadaan lang po kami. Naghahanap lang po kami ng matutuluyan. Paliwanag ni Virgil sa matanda. Hindi sumagot ang matanda. Tinignan lang nito si Leo na hawak pa rin ang kanyang sigarilyo. Ang amoy ng usok mo ay masangsang sa aking ilong. Wika ng matanda kay Leo. Pasensya na po. Papatayin ko na po to. Sabi ni Leo. Virgil, tignan mo ang mga paa niya. Bulong ni Esther kay Virgil. Napatingin si Virgil sa paanan ng matanda. Doon lang niya napansin na ang mga paa nito ay nakaharap sa likuran at hindi ito tao. Maria, anong gagawin natin? Mahinang tanong ni Virgil kay Maria habang inaalis ang tingin sa nilalang. Huwag kayong tatakbo. Kapag tumakbo kayo, iisipin nilang kayo ay mga ligaw na hayop na pwedeng katayin. Babala ni Maria kay Virgil at sa mga kasama nito. Lumingon ang ermitanyo sa direksyon ng masukal na bahagi ng gubat at naglabas ng isang kakaibang tunog. Isang ungol na parang asong ulol. Mula sa madidilim na bahagi ng mga puno, may narinig silang mga yabag. Maraming yabag. Virgil, may mga kasama siya, sabi ni Pilar. Lumabas ang tatlong katulad ng matanda. Lahat sila ay may mahahabang kuko at ang kanilang balat ay tila balat ng puno sa kapal at gaspang. Napapalibutan na sila. Virgil, kailangan natin makaisip ng paraan, sabi ni Leo na nagsimula ng magpanik. Malahimik ka, Leo. Maria, may dala ka bang asin o bawang? Tanong ni Virgil. Wala, Virgil. Ang tanging panlaban natin dito ay ang hindi pagpapakita ng takot. Pero huli na, naamoy na nila ang takot ninyo, sagot ni Maria. Biglang lumapit ang unang ermitanyo kay Virgil at inamoy ang kanyang leeg. Ang hininga nito ay amoy na bubulok na karne. Virgil, huwag kang gagalaw, bulong ni Esther habang umiiyak ng walang tunog. Humarap ang ermitanyo kay Virgil at ngumiti. Ang kanyang mga ngipin ay matutulis at kulay itim. May bisita tayong dadalhin sa loob ng kuweba, wika ng ermitanyo. Hindi kami sasama sa inyo, sigaw ni Virgil habang tinatangkang tinutulak ang matanda, pero parang tumatama ang kamay niya sa isang matigas na bato. Sa isang iglap, hinawakan ng isa pang ermitanyo si Leo sa balikat. Sumigaw si Leo sa sakit dahil bumaon ang mga kuko nito sa kanyang balat. Virgil, tulungan mo ko, sigaw ni Leo habang kinakaladkad siya papalayo sa grupo. Leo, sabi ni Virgil at manghahabol sana siya nang biglang humarang ang dalawa pang ermitanyo sa kanyang daan. Nang makita ni Virgil na kinakaladkad si Leo patungo sa madilim na bahagi ng gubat, hindi na siya nakapagpigil pa. Bitawan ninyo ang kaibigan ko, sigaw ni Virgil habang pilit na kumakawala sa pagkakahawak sa kanya ng dalawang ermitanyo. Ang lakas ng mga nilalang na ito ay hindi makatao. Kahit mukha silang tuyot at matatanda na, ang bawat daliri nila ay parang bakal na nakabaon sa braso ni Virgil. Virgil, huwag kang lalaban. Mas lalo silang magagalit, babala ni Maria, pero huli na. Ang isa sa mga ermitanyo ay lumingon kay Virgil at naglabas ng isang nakakangilong tili na nakakapanindig balahibo sa kanilang pandinig. Si Esther at Pilar naman ay nakayakap sa isa't isa, hindi makagalaw sa tindi ng takot. Virgil, si Leo nawawala na siya, iyak ni Pilar habang tinitignan ang direksyon kung saan dinala ang kanyang asawa. Sumunod kayo. Maikling utos ng matandang ermitanyo na puti na ang mata. Wala silang nagawa kundi maglakad. Pinalilibutan sila ng tatlo pang nilalang. Kaya kahit anong takas ang isipin ni Virgil, ay alam niyang wala silang laban. Pagkalipas ng halos kalahating oras na paglalakad sa masukal na bahagi na wala ng malinaw na daan,
Nakarating sila sa paanan ng isang malaking bangin. Doon ay may isang bukana ng kuweba na nababalot ng makapal na baging. Pagpasok nila sa loob, ang amoy ay lalong bumaho. Amoy ng mga natuyong dugo at nabubulok na kung ano. Nakita ni Virgil si Leo sa isang sulok ng kuweba. Nakagapos ang mga kamay at paa nito gamit ang mga baging na may malalaking tinik. "Leo, ayos ka lang ba?" tanong ni Virgil habang sinusubukang lumapit. Pero hinarang siya ng ermitanyo gamit ang isang mahabang tungkod na gawa sa hita ng hayop. "Virgil, ang sakit! Ang lalim ng mga tinik!" Nangihinang sagot ni Leo. Kitang-kita raw ni Virgil na dumadaloy ang dugo mula sa mga sugat ni Leo at mga tinik na iyon ay tila sumisipsip sa balat ng kaibigan niya. Nakaupo ang matandang ermitanyo sa isang batong upuan sa gitna ng kuweba. Virgil, lumapit ka. Wika ng matanda. Dahan-dahang lumapit si Virgil. Pinapanatili ang tapang kahit nanginginig ang kanyang tuhod. Ano po ang kailangan ninyo sa amin? Wala kami ginagawang masama. Dumaan lang po kami para maghanap ng trabaho. Sabi ni Virgil. Tumingin ang matanda sa kanya. Ang trabaho ay para sa mga taong nasa kapatagan nakatira. Dito sa itaas, ang kailangan namin ay alay. Matagal nang walang dumadaan sa mga estranghero dito. Ang huli ay noong panahon pa ng Hapon. Sagot ng ermitanyo. Nanlaki ang mga mata ni Virgil. Kung panahon pa ng Hapon, ibig sabihin ay napakatanda na ng mga nilalang na ito kung huling nakakita sila ng tao noong digmaan pa. "Virgil, tingnan mo yung dingding," bulong ni Esther. Napatingin si Virgil sa paligid ng kuweba. Nakita niya ang mga nakasabit ng mga kagamitang luma, mga helmet ng sundalo, mga kalawanging bayoneta at mga punit-punit na uniforme. Pero ang mas nakakagimbal ay ang mga bungo na nakahanay sa isang bahagi ng kuweba. "Virgil, kailangan na natin makaalis dito bago maghating gabi," sabi ni Maria na mahinang boses. "Kapag sumapit ang kabilugan ng buwan, magsisimula na silang magritual. Hindi lang nila tayo kakainin. Kukunin din nila ang ating mga kaluluwa para manatili silang malakas." Maria, anong ritual? Paano tayo lalabas dito?" tanong ni Virgil. "Kailangan natin ng abala. Virgil, tingnan mo yung lalaking ermitanyo na nasa tabi ni Leo. Siya ang pinakamabagsik, pero siya din ang bulag sa amoy ng tao kapag may nasunog na buhok," paliwanag ni Maria. Nagtaka si Virgil. "Anong kamo, buhok?" "Oo, ang buhok ng tao ay may dalang sumpa para sa kanila kapag sinunog." Kinuha ni Virgil ang kanyang lighter sa bulsa, isang lumang zipo na daladala niya palagi. Tumingin siya kay Esther at Pilar. Alam nilang kailangan magsakripisyo. "Esther, Pilar, kailangan ko ng kaunting buhok nyo," sabi ni Virgil. Kahit natatakot, kumuha si Virgil ng kutsilyo sa kanyang bag at mabilis na pumutol ng isang kumpul ng buhok mula kay Esther at Pilar. Pati na rin sa sarili niya. Pinagsama-sama niya ito habang ang mga ermitanyo ay abala sa paghahanda ng malaking kawa sa gitna ng kuweba. Dahan-dahang gumapang si Virgil patungo sa isang maliit na apoy na nakasindi sa gilid. "Virgil, mag-iingat ka, Virgil," bulong ni Esther. Eksaktong pagtalikod ng matandang ermitanyo, hinagis ni Virgil ang kumpul ng buhok sa apoy. Sa isang sandali, bumalot ang isang nakakabaho at makakapal na usok sa loob ng kuweba. Ang mga ermitanyo ay nagsimulang umungol at mapasigaw. Tila ba ang usok na nasusunog na buhok ay parang asido sa kanilang mga ilong at mata. "Ngayon na, Virgil, kalasin mo si Leo," sigaw ni Maria. Mabilis na tumakbo si Virgil kay Leo gamit ang kanyang kutsilyo. Pilit niyang tinalupan ang mga baging na may tinik. "Leo, magtiis ka. Lalabas tayo dito," sabi ni Virgil habang pilit na binubuhat ang kaibigan na halos hindi na makatayo. "Aray, Virgil, ang paa ko," sigaw ni Leo
nang mahila ang isang tinik na bumaon ng malalim. Nagkagulo sa loob ng kuweba. Ang mga ermitanyo ay nagbabanggaan dahil hindi sila makakita sa kapal ng usok. Pero ang matandang ermitanyo ang pinuno nila ay hindi biglang tumayo at naglabas ng isang ugong na yumanig sa buong kuweba. Virgil, bilisan nyo! Nararamdaman niya na tayo! Sigaw ni Maria habang hinihila si Pilar at Esther palabas ng bukana. Nakalabas sila ng kuweba pero ang dilim sa labas ay mas lalong nakakatakot. Ang buwan ay nakatago sa likod ng makapal na ulap. Ramdam ni na Virgil ang kaluskos ng mga damo sa paligid nila. Marami pa sila sa labas. Saan tayo dadaan, Maria? Tanong ni Virgil habang pasan-pasan si Leo. Sa ilog. Ang mga ermitanyong to ay ayaw sa umaagos na tubig. Kapag nakatawid tayo sa ilog, hindi na nila tayo masusundan. Sagot ni Maria. Takbo sila sa gitna ng kadiliman. Si Virgil ay hindi na alintana ang bigat ni Leo at mga gasgas mula sa mga sanga ng puno na tumatama sa kanyang muka. Virgil, sa kanan! May bangin malapit dito! Sigaw ni Esther. Habang tumatakbo sila, narinig ni Virgil ang isang pamilyar na boses mula sa likuran. Virgil, huwag kang lilingon! Huwag kang hihinto! Sigaw ni Maria nang mapansin niyang nag-aalangan si Virgil. Ang mga ermitanyo daw ay marunong manggaya ng boses ng mga mahal mo sa buhay para lang mapatigil ka sa pagtakbo. Lumingon pa rin ng bahagya si Virgil at nakita niya sa ilalim ng puno ang isang nilalang na kamukhang kamukha ni Leo. Nakatayo at kumakaway sa kanya, pero ang mga mata nito ay gaya ng sa matandang ermitanyo, puting-puti. Virgil, tulungan mo ko. Iniwan niyo ko. Sabi ng impostor na Leo. Hindi kasi Leo, ang kaibigan ko ay pasang ko. Sigaw ni Virgil at lalong binilisan ng pagtakbo. Nakarating sila sa pampang ng ilog. Ang tubig ay malakas ang agos dahil kakatapos lang ng ulan kahapon. Virgil, kailangan natin tumawid ngayon din. Sabi ni Maria. Isa-isang lumusong sa malamig na tubig si Virgil. Ang huling lumusong kasama si Leo nang nasa gitna na sila ng ilog. Lumitaw sa pampang ang apat na ermitanyo. Nakatayo sila doon, galit na tumitingin sa kanila pero hindi sila makatapak sa tubig. Virgil, tignan mo sila. Sabi naman ni Esther. Pero habang nasa gitna sila, biglang may humila sa paa ni Virgil mula sa ilalim ng tubig. Halos lumubog sila Leo. Virgil! Virgil! Ano kaya ang humila sa paa ni Virgil sa ilalim ng tubig? At makakaligtas nga ba sila sa bangis ng mga ermitanyong aswang na naghihintay lang sa pampang? Muntik na talagang malunod si Virgil ng oras na yon. Ang akala niya ay mga ermitanyo lang ang kalaban nila, pero may iba pa palang nagbabantay sa ilalim ng tubig. Virgil, kumapit ka sa akin! Sigaw ni Esther habang pilit na inaabot ang kanyang kamay. Pero si Virgil ay pilit na nilulubog ng kung anong pwersa sa ilalim. Ang pasan-pasan niyang si Leo ay nagpabigat pa sa kanya kaya lalong naging mahirap ang sitwasyon. Virgil, huwag mong bitawan si Leo. Sigaw ni Pilar na nasa mababaw na bahagi ng ilog. Sa ilalim ng tubig, idinilat ni Virgil ang kanyang mga mata kahit mahapdi. Doon niya nakita ang isang nilalang na parang tao pero ang balat ay madulas at may mga kaliskis. Isang syokoy o baka naman ay alagad din ng mga ermitanyong aswang. Mabilis na kinuha ni Virgil ang kanyang kutsilyo mula sa kanyang bewang at sinaksak ito sa kung anong mahawakan niya sa ilalim. Biglang bumitaw ang kapit sa kanya at lumitaw ang maitim na dugo sa ibabaw ng tubig. Agad na sumulpot si Virgil sa ibabaw, humahabol ng hininga. Virgil, halina kayo! Sigaw ni Maria. Sa wakas ay nakatawid sila sa kabilang pampang. Basang-basa sila at nanginginig sa lamig. Nang lumingon si Virgil sa pinanggalingan, nakita niya ang apat na ermitanyo na nakatayo pa rin
Sa may kabilang bahagi, ang matandang ermitanyo na puti na ang mata ay nakaturo sa kanila. Virgil, huwag mo siyang titignan sa mata, sabi ni Maria. Sinusumpa niya tayo. Dagdag pa niya. Virgil, umalis na tayo rito. Parang bumibigat ang pakiramdam ko, sabi ni Leo na kahit sugatan ay pilit na naglalakad sa tulong ni Virgil. Nagsimula silang maglakad palayo sa ilog, pasok sa isang maliit na malinis na bahagi ng kagubatan. Akala nila ay ligtas na sila, pero habang naglalakad, napansin ni Virgil na tila paikot-ikot lang sila. Maria, kanina pa natin nadadaanan ng puno to ah. Ito yung balitin na may nakasabit na bungo ng baka, sabi ni Virgil habang hingal na hingal. Nililigaw tayo ng mga ermitanyo, Virgil. Kahit nasa kabilang pampang na tayo, ang kanilang kapangyarihan ay abot pa rin dito. Balik na rin niyo ang mga suot ninyong damit. Ngayon din, sabi ni Maria. Ginawa nila ang mga sinabi ni Maria. Hinubad ni Virgil ang kanyang kamiseta at sinuot ito ng pabaliktad. Gayon din ang ginawa nila Esther, Pilar at Leo. Habang ginagawa nila ito, may narinig silang mga hagikgik sa taas ng mga puno. Parang mga batang nagtatawanan, pero ang tunog ay nakakatindig sa tenga. Virgil, may mga anino sa taas, bulong ni Esther. Huwag niyo silang papansinin. Virgil, dire-diretso lang ang tingin natin sa unahan, sabi ni Maria. Habang naglalakad sila, biglang tumigil naman si Leo. Virgil, sandali. Ang asawa ko si Pilar. Lumingon si Virgil at halos tumigil ang tibok ng puso niya. Ang kasama nilang si Pilar ay hindi na si Pilar. Ang mukha nito ay dahan-dahang nagbabago, nagiging kamukha ng matandang ermitanyo na nasa kuweba kanina. Virgil, tulungan mo ko, sabi ng nilalang na kamukha ni Pilar, pero ang boses ay parang gasgas na plaka. Nasaan si Pilar? Sigaw ni Virgil habang hinahanda ang kanyang kutsilyo. Nasa likuran niyo ako, Virgil, sigaw ng totoong Pilar mula sa isang madilim na bahagi ng mga puno. Takbo ang totoong Pilar patungo sa kanila, habang ang impostor naman ay biglang naglaho na parang usok ng talsikan ni Maria ng dala niyang maliit na bote ng langis na may kasamang kung anong ugat. Doon na naintindihan ni Virgil na hindi lang lakas ang kailangan nila kundi tibay ng loob. Virgil, kailangan natin makahanap ng simbahan o kahit krus na gawa sa kawayan. Doon lang sila hindi makakalapit, sabi ni Maria. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makita nila ang isang abandonadong kapilya sa gitna ng isang bakanting lote. Ang kapilya ay gawa sa kahoy at ang bubong ay sira-sira na, pero sa gitna nito ay may isang malaking krus na gawa sa nara. Doon tayo, Virgil, tawag ni Maria. Pumasok sila sa loob ng kapilya. Ramdam ni Virgil ang biglang paggaan ng hangin pagpasok nila sa loob ng bakuran ng simbahan. Naupo sila sa sahig, pagod na pagod at puno ng sugat. Virgil, ang sugat ni Leo kailangan malinis, sabi ni Esther habang pinupunit ang laylayan ng kanyang palda para itali sa binti ni Leo. Salamat, Virgil. Akala ko talaga kukunin na nila ako kanina, mahinang sabi ni Leo. Huwag ka mag-alala, Leo. Hindi kita pababayaan. Magkakasama tayong makakalabas dito, sagot ni Virgil. Sa labas nakita ni Virgil ang mga anino ng mga ermitanyo. Nakapalibot sa kapilya. Hindi makapasok pero hindi rin umaalis. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa dilim na parang mga mata ng pusa. Virgil, hanggang kailan tayo dito? Tanong ni Pilar. Hanggang sumikat ang araw, Pilar. Kapag tumama na ang unang sikat ng araw sa bundok na to, mawawala na ang kapangyarihan nila at makakababa na tayo sa bayan, singit naman ni Maria. Lumipas ang mga oras. Ang bawat minuto ay parang isang taon na para kay Virgil. May mga oras na may kakatok sa may dingding ng kapilya, o di kaya ay may tatawag na pangalan gamit ang pangalan ni Virgil mula sa labas.
Napahigpit ang hawak ni Berhel sa krus na suot niya. "Hindi ako lalabas. Alam kong hindi kayo ang nanay ko," sigaw ni Berhel. Biglang niyanig ng malakas na hangin ang kapilya. Ang mga lumang kahoy ay humuhuni na parang babagsak na. "Berhel, mukhang mawawasak ng kapilya," sabi ni Esther. "Kumapit kayo sa krus. Huwag kayong bibitaw," utos ni Berhel. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Berhel ang matandang ermitanyo na nakatayo sa may bintana. Ang mga kukuneto ay halos kinakalos ang kahoy at pilit na gumagawa ng butas para makapasok. "Ang langis, Maria! Ang langis mo!" sigaw ni Berhel. Kinuha ni Maria ang bote ng langis at ibinigay kay Berhel. Binuksan ito ni Berhel at binuhos sa may bintana kung saan naroroon ang ermitanyo. Isang napapasong amoy ang bumalot sa paligid at ang ermitanyo ay napatras habang napapasigaw sa sobrang sakit. Akala nila ay tapos na pero ang matanda ay may huling baraha. Biglang tumahimik ang paligid. Ang hangin ay huminto pero may naisip at narinig si Berhel na isang tunog na mas nakakatakot kaysa sa sigaw ng ermitanyo. Ang tunog ng isang sanggol na umiiyak sa gitna ng gubat. "Berhel, may bata sa labas. Kailangan nating iligtas ang bata." "Esther, wag. Bitag yan," pigil ni Berhel sa kanya. "Pero Berhel, ang lakas ng iyak. Baka naiwan yun ng mga taong dumaan dito," pilit ni Esther. "Berhel, pigilan mo si Esther. Iyan ang tiyanak na alaga ng ermitanyo." Kinailangang yakapin ni Berhel ng mahigpit si Esther para hindi ito makalabas. Si Esther ay nagsimulang magwala, tila kontrolado na ng tunog ng iyak ng sanggol. "Berhel, bitawan mo ko. Kailangan ako ng anak natin," sigaw ni Esther, kahit wala naman silang anak noon. "Esther, gumising ka. Wala tayong anak." "Berhel, sampalin mo siya," utos ni Maria. Sinunod ni Berhel si Maria. Sinampal niya ng bahagya si Esther. "Esther, tumingin ka sa akin. Ako to, si Berhel." Dahan-dahang nagbalik ang ulirat ni Esther at napahagulgul siya sa dibdib ni Berhel. "Salamat, Berhel, salamat," wika niya. Nang mag-aalas 4 na ng madaling araw, ang mga kaluskos sa labas ay nagsimulang lumayo. Ang mga ermitanyo ay unti-unting bumalik sa kanilang mga anyo bago sila abutan ng liwanag. "Berhel, tingnan mo. Nagliliwanag na sa silangan," turo ni Leo. Isang matamis na tanawin para sa kanila ang unang sikat ng araw na tumatagos sa mga butas ng kapilya. Ang mga anino sa labas ay tuluyan ng naglaho. Ligtas na ba tayo, Maria?" tanong ni Berhel. "Sa ngayon, Berhel, pero kailangan nating makababa agad bago pa sila makaisip ng ibang paraan para harangin tayo," sagot ni Maria. Maingat silang lumabas ng kapilya. Ang gubat na kanina ay nakakatakot ay tila naging isang ordinaryong gubat na lang sa ilalim ng liwanag. Pero alam ni Berhel na hindi ito ordinaryong liwanag. Habang babala sila sa pagbubundok, may nakita silang isang matandang lalaki na naglalakad, may dalang tumpok ng panggatong. Normal ang itsura nito, hindi katulad ng mga ermitanyo na aswang sa bundok. Magandang umaga po," bati ni Berhel habang alerto pa din. Tumingin ang matanda sa kanila at napansin ang kanilang mga sugat at dumi sa katawan. "Galing ba kayo sa sitio Kalubihan?" tanong ng matanda. "Opo, Lolo. Doon po kami nanggaling." Swerte ninyo at nakalabas pa kayo ng buhay. Marami na ang pumasok dyan na hindi na nakita kailanman. Sinasabi ng mga taga rito na ang mga ermitanyong aswang sa taas ay mga sinaunang tao na sumumpa sa kadiliman kapalit ng mahabang buhay. Berhel, tara na. Huwag na tayong makipag-usap," bulong naman ni Pilar.
Nang makarating sila sa pinakabayan, agad nilang ipinagamot ang mga sugat ni Leo. Doon nila nalaman na ang mga tinik na bumaon kay Leo ay may laso na nanggaling sa mga bulok na bangkay. "Birhel, salamat at naligtas mo ko," sabi ni Leo habang nakahiga sa klinika. "Wala yun, Leo. Basta magpagaling ka." Pero bago sila tuluyang umalis sa lugar na yon, may isang huling pangyayari na nagpapatunay na hindi patapos ang sumpa ng mga ermitanyo kay Virgil. Isang gabi habang nag-aayos ng gamit si Virgil para sa kanilang pag-uwi sa Maynila, may nakita siyang isang maliit na supot sa loob ng kanyang bag. Noong buksan niya ito, naglalaman ito ng mga sinunog na buhok at isang piraso ng tuyong balat na may nakasulat na pangalan niya. "Virgil, ano yan?" tanong ni Esther. Hindi sumagot si Virgil. Alam niya na kahit nakatakas na sila sa lugar na yon, may bahagi ng kanyang pagkatao ang naiwan sa baryo ng mababagsik na ermitanyo. Akala ni Virgil ay tapos na ang lahat nang makasakay sila sa bus pauwi ng Maynila. Pero ang supot na nakita niya sa loob ng kanyang bag, yung may lamang nasunog na buhok at tuyong balat, ay tila isang pasaporte ng kadiliman. Habang bumabiyahe sila, napansin ni Virgil na si Maria ay tahimik lang sa dulo ng bus. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana at ang kanyang mga labi ay tila may binubulong na dasal o orasyon. "Maria, ayos ka lang ba? Kanina ka pa walang kibo ah," tanong ni Virgil. Tumingin si Maria kay Virgil at sa pagkakataong ito, nakita ni Virgil ang pagod at lungkot sa mga mata nito. "Virgil, hindi madaling takasan ng mga ermitanyo. Ang kinuha nila sa inyo ay hindi lang dugo, kundi ang inyong anino." "Anong anino, Maria? Narito naman ang mga anino namin ah," sabi ni Virgil habang tinuturo ang sahig ng bus. "Iba ang tinutukoy ko, Virgil. Simula ngayon, mag-iingat kayo sa pagtulog. Huwag kayong matutulog ng nakaharap sa bintana," babala ni Maria bago ito bumaba sa kanyang destinasyon sa Laguna. Nakarating sina Virgil at Esther sa kanilang maliit na bahay sa Tondo. Gabi na noon at pagod at hindi mapakali si Virgil. Nilagay niya ang misteryosong supot sa isang drawer at sinubukang matulog. Pero doon na nagsimula ang kakatuwang pangyayari. Bandang 2:00 ng madaling araw nagising si Virgil dahil sa isang mahinang kaluskos sa ilalim ng kanilang katre. Parang may kumakamot sa sahig nila. "Esther, naririnig mo ba yon?" bulong ni Virgil habang kinakapa ang asawa sa tabi niya. Pero hindi sumagot si Esther. Nang lumingon si Virgil, laking gulat niya dahil ang katabi niya ay hindi si Esther. Ang katabi niya ay isang tumpok ng mga tuyong dahon at baging nahugis tao. "Esther!" sigaw ni Virgil habang napapatalon sa higaan. Biglang bumukas ang ilaw. Nakita ni Virgil si Esther na nakatayo sa may pintuan ng kusina. May hawak na baso ng tubig. "Virgil, anong nangyari sa'yo? Bakit ka sumisigaw?" Huminga ng malalim si Virgil nang tignan niya ang kama. Wala na ang mga dahon. Wala, Esther. Masamang panaginip lang." Kinabukasan, dinalaw sila ni Pilar. Umiiyak ito at tila hindi nakatulog. "Virgil, si Leo, ayaw niyang kumain. Nakatingin lang siya sa kisame at paminsan-minsan naglalabas siya ng tunog na parang sa aso, umuungol." Dinalaw agad nila Virgil si Leo. Doon ay nakita nila ang kaibigan na nakaupo sa sulok ng kwarto. Ang mga sugat ni Leo na dapat ay magaling na ay kulay itim pa rin at may lumalabas na malapot na likido. "Leo, kaibigan, kamusta ka na?" tanong ni Virgil. Lumingon si Leo. Ang mga mata ni Leo ay nagsisimula ng maging maputi, katulad ng mga ermitanyo sa San Nicolas. "Virgil, ang lamig. Kailangan ko ng init," sabi ni Leo, pero ang boses niya ay parang dalawang taong sabay na nagsasalita. "Pilar, kailangan nating hanapin si Maria. Siya lang nakakaalam kung paano tututigil," sabi ni Virgil. Ngunit bago pa sila makakilos,
Biglang sumara ang lahat ng bintana at pinto sa bahay nila Leo. Ang liwanag ng araw sa labas ay tila naglaho at napalitan ng isang madilim na asul na liwanag. Virgil, narito na sila, sabi ni Pilar. Mula sa anino sa ilalim ng kama ni Leo, lumabas ang mahahabang kuko. Isang pamilyar na amoy na nabubulok na karne ang humahalimuyang sa loob ng kwarto. Virgil, ibalik mo ang kinuha mo sa amin. Bulong ng isang boses na tila nang gagaling sa loob mismo ng mga dingding. Wala akong kinuha sa inyo, sabi ni Virgil. Ang aming buhay, ang aming lihim, sabi ng boses. Doon naalala ni Virgil ang supot. Ang supot na nasa drawer niya. Doon nakatali ang kanilang sumpa. Kailangan natin bumalik sa bahay, Esther. Pilar, bantayan mo si Leo. Huwag mo siyang hayaang lumabas ng kwarto. Utos ni Virgil. Mabilis na tumakbo sina Virgil at Esther pabalik sa kanilang bahay. Pero habang tumatakbo sila sa kalsada, napansin ni Virgil na ang mga tao sa paligid ay tila hindi sila nakikita. Ang mga sasakyan ay dumadaan lang na parang walang mga anino. Virgil, bakit parang walang tao sa paligid? Tanong ni Esther. Hindi ko alam, Esther. Dire-diretso lang tayo. Nang makarating sila sa kanilang bahay, hinalughog ni Virgil ang drawer. Pero wala na doon ang supot. Ang nahanap lang niya ay isang bakas na basang lupa na hugis paa ng tao. Isang paang nakaharap patalikod. Virgil, nasa taas siya! Turo ni Esther sa kisame. Nakatitig sa kanila ang matandang ermitanyong puti ang mata. Nakadikit ito sa kisame na parang butiki. Hawak nito ang supot ng nasunog na buhok. Virgil, huli na ang lahat. Ang iyong kaibigan ay isa na sa amin. Wika ng ermitanyo sabay lundag bababa. Hindi alam ni Virgil kung saan siya kumuha ng lakas ng loob, pero sinunggaban niya ang matanda. Nagpambuno sila sa sahig. Ang balat ng ermitanyo ay kasing tigas ng kahoy, pero nararamdaman ni Virgil na ang kahinaan nito ay ang kanyang puso. Esther, ang kutsilyo! Yung ginamit natin sa ilog! Sigaw ni Virgil. Inabot ni Esther ang kutsilyo kay Virgil. Sinaksak ito ni Virgil sa dibdib ng nilalang. Sa halip na dugo, ang lumabas doon ay maitim na usok na amoy luma at tuyong dahon. Ang ermitanyo ay naglabas ng isang huling tili bago ito tuluyang naglaho na naging isang tumpok ng abo sa sahig. Virgil, ayos ka lang ba? Tanong ni Esther. Sa tingin ko, Esther, pero kailangan natin puntahan si Leo. Bumalik sila kina Leo. Nakita nila si Pilar na nakayakap kay Leo na mahimbing nang natutulog. Ang mga sugat ni Leo ay nagsimula na ring magkulay rosas, tanda na gumagaling na ito. Virgil, biglang nawala ang dilim kanina. Parang may pumutok na bula. Kwento ni Pilar. Napaupo si Virgil sa tabi ng kanyang kaibigan. Tapos na. Wala na sila. Wala na sila. Pero habang nagpapahinga sila, isang sulat ang dumating para kay Virgil. Galing ito kay Maria ang nakasulat. At ang nakalagay doon. Virgil, alam kong nagtagumpay kayo sa ngayon, pero ang ermitanyo ay hindi basta-basta namamatay. Sila ay bahagi ng lupang ating nilalakaran. Huwag ninyong kalilimutan ang nangyari sa inyo sa sityo. Dahil balang araw, ang bundok ay tatawagin muli at tatawag muli. Doon po nagtatapos ang unang engkwentro ni Virgil sa mga mabagsik na ermitanyo. Pero ang hindi nila alam nila Virgil, ang abo na naiwan sa kanilang sahig ay dahan-dahang humahalo sa hangin ng Maynila.